Pag-usapan po natin yung mainit na balita patungkol sa ating sandatahang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang AFP, patungkol po sa usapin ng kudeta. Lahat yan pag-usapan po natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated kang palagi sa mga videos natin na parating. Let's go, umpisa na natin to. Yan nga mga tol, no? Sabi po dito sa news report po na ito, hindi raw totoong may plano ang Armed Forces of the Philippines na patalsikin si President Bongbong Marcos Jr. na gagawin daw sana noong malawakang protesta kontra korupsyon. Sige, bago natin umpisa ng pagkokomento, bigay ng opinion dyan, panoodin natin yung report po na ito. Totoong may plano ang AFP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos na gagawin daw sa... Hindi raw totoong may plano ang AFP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos na gagawin daw sana noong malawakang protesta kontra korupsyon. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Kumalat ang mga impormasyon online. Nasasabayan daw ng kudeta ng militar ang malawakang protesta kontra korupsyon noong September 21 para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang daw sa nagplano dyan ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna umano ng mga retired official. Pero giit ng Armed Forces, fake news yan. Sa isang pahayag, tinawag pa nga ng AFP na malisyoso ang mga kumakalat na balita. Wala raw kinikilalang politika o mga personalidad ang sandatahang lakas at tapat daw sila sa konstitusyon, sa republika at sa sambayan ng Pilipino. Nananatili rin daw silang profesional, disiplinado at matibay ang kanilang chain of command. Ang pang-iintriga umano sa AFP ay pagdidiskaril sa laban ng Pangulo kontra katiwalian. We can say that the Armed Forces of the Philippines remain intact. We continue po to support the anti-corruption drive ng ating Pangulo. Nitong Martes lang nang aminin ng tagapagsalita ng AFP na nakipagpulong nga ang kanilang liderato sa retired officials. Pero wala raw itong ibang kahulugan at pinansya lang daw nila ang seguridad ng kanilang kampo. Alam naman po nila mismo sa kanilang sarili, bilang dati po namin talagang kasama in the uniform service, kung ano po talaga yung loyalties ng mga nasa active service. Pinuri naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang lahat ng mga sundalong hindi nagpadala sa emosyon noong kilos protesta. Wala rin daw ni isang sundalo ang humawak ng armas at nag-aklas. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po. So yan po mga tol, no? Sabi po dito ay walang kudeta versus sa administrasyon ni Bongbong Marcos, na ipinakakalat po ng ilan na ito po ay ikinakasa po yata o dapat na ikasa nung nagkaroon po ng protesta. Yan daw po ay fake news. Sabi dito sa comment section ni Jake Bertudazo, sabi, AFP, tapat sa bayan, hindi ako naniniwala dyan. Sabi, no? Bakit naman? Siguro nakikita niya ang iba, no? Ang ilan ay corrupt din kahit sa AFP. Tama ba? Hindi natin alam, no? Wala tayong alam. Pero kung may corruption din dyan, hindi naman siguro masasabi na yan ay kalahatan. Dahil kahit sa namang departamento, no? Kahit sa kapulisan, di ba? Gobyerno nga po natin mismo, di ba? Ang daming corrupt. Lahat po may corruption. At hindi po yan kalooban ng Diyos, eh. Hindi natin masisingle out as a whole yung kapulisan ay masama o AFP ay masama. Yung mga ilan-ilan na maluloko, di ba? Pero as you can see nga dito sa balita, walang kudeta at yung panahon po ng protesta, wala po tayong nakita doon na kahit ano na gaya ng sinasabi ng ilan, papakalat ng fake news.
Wala pong ganun na balita na katotohanan. Wala pong katotohanan sa balita po na yan. At kung makikita po natin ang realidad po diyan, 'di ba? Ang kudeta, sa tingin ko mangyayari lang yan dapat pagka talagang gumagawa na ng masama yung administrasyon sa bayan. At isang halimbawa nga dyan ay yung pagkakaroon ng diktadorya, diba? Yung dictatorship ng ama, no? Ni Bongbong Marcos noon. I think yun na yun eh. Pwedeng ma-justify ng marami yun, kasi talagang alam ko hindi po umalis yun, diba? Termino niya parang siya na talaga pa. Kumbaga sa ano eh, kapag hindi na maalis sa pwesto eh, parang komunista na yung ano, galawan. Kaya yung mga sasabi na extend BBM forever. Ganun ba? Bawal yun, wag ganun, no? Dapat talaga ang gobyerno ay nalilinis yan. Yan po yung hindi magiging bias sa iilang lahi, iilang grupo ng mga tao. Diba? Yan po magkakaproblema. Akala ng mga tao okay. Yun, sa mga pinaglalaban, yung mga pro-China dyan, na kababayan natin, nahawaan ng lasong ideolohiya ng komunismo. Akala nila mabuti yung komunismo. Hindi po, no? Nire-regulate yan. Ang mga nakikita lang po natin dyan ay regulated na. Hawak po ng China yan. Kaya nga kung ikaw ay magiging tourist doon, iilan lang dapat mong po pwedeng puntahan doon. Hindi lahat ng panig doon pupuntahan mo. Makikita mo na yung mga tinatago ng gobyerno doon. No? Parang North Korea lang din yan. Pwede ka pumunta, makita mo yung magagandang tanawin doon. Mga sibilisado, mga class nilang lugar, pero hindi lahat doon mapupuntahan mo dahil may itinatago, may malaking korupsyon sa komunistang bansa. Sila mismo buhay na patotoo ng korupsyon diyan. Mga Chinese mismo, 'di ba? Sa China, mga local doon makapagsasabi hindi kayo. Tapos gusto nyo i-implement. So kaya ko lang naman nabanggit yung mga bagay na yan kasi dito, 'di ba? Itong AFP, itong kudeta na sinasabi ninyo, ma-justified lang yan kapag ka talagang merong pag-aano na sa bansa eh, pagta-trader ng harapan. Ako naniniwala kung magkaroon ng ganun, eh dapat nga noon pa, nakaraang administrasyon pa kasi, 'di ba? Ang nangyari po sa mga Pilipino, marami tayo, sumuporta na lang tayo sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Lalo na nang sinabi niyang ipaglalaban yung interes ng ating bansa, ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, 'di ba? Pero how come na gano'n ang nangyari? 'Di ba? Naging ano na, pro-China pala, kampi pala sa China. At ngayon marami mga pro-China na mga senador, 'di ba? Duterte Black, diba? Tignan nyo ang mga komento nila pagdating diyan. Tagilid. Suportado kasi nila ang isip utak ng ating dating Pangulo. Marami para sa mga ano diyan, baka kung ano kagad ng isip, hindi tayo anti-Duterte. Tinitingnan natin kung ano yung tama palagi. Kung tama, suportahan. Kung mali, tutulan. Timbangin po natin. Gitna muna. Walang pro-pro. Pag pro ka na, kampi ka na sa kaliwa o kanan. Doon ka na eh. Pero pag naka-neutral ka, na ano mo kung ano yung mas tama, o ano yung mas mabigat. At sa mga naganap po noon, maaring maraming magandang nagawa si Duterte, pero 'di ba? Ang utang, ba, kung hindi po ako nagkamali, disclaimer lang, lumobo utang natin sa China, 'di ba? Marami yan, issue ng corruption dyan. Yung flood control na rin sa panahon po ni Digong. At hindi exempted ang administrasyon ngayon ni Bongbong, ha. Dapat maiayos din niya yan, dahil kung hindi,
Di ba? Ibig sabihin, pinapatunayan niya sa hindi rin dapat naririyan. Kung hindi, pero as we can see, may ginagawa naman talaga siya. Siguro, hindi lang masasatisfied ang marami sa atin. Kasi, nabaga hindi ini-urgent. Magkakagulo na, magkakaroon na ng malawakang protesta o reaksyon ng mga tao. Hindi pa rin ini-expedite, hindi pa rin nirarush yung solusyon. Dapat ayusin. Anyway, hindi naman natin matulan kung ano yung best nila. Baka ginagawa lang nila yung best nila. Pero sa pinag-uusapan natin na kudeta, parang hindi siya napapanahon ngayon sa administrasyon ngayon. Kasi una, isa sa malaking laban natin ay yung bukod sa korupsyon pa, diba, in China. Wala namang pagtatrader pa tayo nakikita sa ating bansa, liban sa korupsyon. Sa puyang nakakagalit po na ginawa ng mga politiko sa bansa natin. Diyos na po ang bahala dyan. Pag-pray po natin, maging maayos yung bansa natin. Ikaw, anong masasabi mo sa video po na ito? Sa usapin po na walang kudeta kontra sa administrasyong BBM ngayon, no? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.